Ma'am, welcome back po to our BP. Welcome back po, ma'am. Since nakabalik na siya sa bansa, ito na yung tamang panahon para masimula na yung impeachment trial. Kung may latest dubious names po kayo na na-uncover. Biong, Fiona Villegas, Ellen Magellan, Erwin Q. Ewan. Mapapaisip ka po talaga kasi parang ang tingin mo dito sa mga taong to, multo na wala pong pagkatao. Sabi kasi ni Attorney Harry Roque, yung Pilipinas na lang daw po ang bangag na bangag sa ICC. Yung Pilipinas na lang daw po ang bangag na bangag sa ICC. Kasi meron na daw po mga nagwi-withdraw isa-isa. Yung Hungary, nabanggit po niya. Ano pong comment niya doon, bangag na daw po. Yung Pilipinas na lang daw po ang parang nag-ano sa ICC. Bahala na siya kung anong gusto niya i-comment kasi pag hindi naaayon sa gusto niya pag hindi naaayon sa gusto niya, hindi maganda. So, yun ang mahirap pag nagre-release tayo ng mga careless na statements. At hindi siya po pwedeng magsalita para sa ibang bansa. Umuwi na lang siya dito para makapagsalita siya para sa Pilipinas. Kasi sabi ko nga po, iba't iba po ang estilo at iba't iba po ang karakter ng mga iba't ibang bansa. Hindi po pare-pareha yan. Kung magbibigay siya ng mga ganyang statements, mas maganda gawin niya na lang po dito sa Pilipinas para maipaglaban niya yung mga pinaglalaban niya. Well, dito kukunin natin. Magandang basahin na para makita natin yung mga celebrity names, yung mga napalabas na yung mga wala pong records ulit to, no? As nakita niyo naman po yung trend ng mga sunod-sunod na pangalan. Si Hanilet Camille C, si Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, saka si Erwin Q. Ewan, saka si Gary Tanada at si Joel Linangan. Ang daming Fiona actually na names. And yun nga, pare-pare yung sa trend po natin talagang lahat po sila walang record sa PSA ng birth, death, saka marriage. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tignan natin yung mga number po, yung 600 plus na meron pong records. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Para hindi lang yung mga walang pangalan. So, we will look into that as part po ng continuing po na trabaho natin dito sa House of Representatives. Yung 600 po na may records sa PSA, how do you plan to get their records? Are you officially going to formally request the PSA to provide records of the 600 recipients? Mga more or less mga 600 plus to sa OVP, then 200 plus po sa DepEd. As yung sa ginawa rin ng committee siguro, total itong mga pangalan na to, saka yung mga number of names na to, na-submit na at napag-usapan na during the hearing. So, we will do our own siguro, mini investigation. Pero, nandiyan naman po yan sa committee level na. So, makaka-request naman po tayo. Sir, tapos na po ba kayo magrepaso ng 4,000 ARs ng confidential funds? Or may aasahan pa tayong makikitang mga dubious names na dadagdag doon po sa listahan? Well, madami po yung pangalan . So, parang parang teleserye, di ba? Pakonti-konti, may lumalabas. So, again, we have to verify. Mas maganda naman po na sigurado po tayo na itong mga pangalan na to meron or wala pong records.
Kung since part po kayo ng leadership pero hindi kayo part ng House Prosecution Panel, I guess the House prosecutors are updating you on the latest about their discussions and impeachment preparations. Can you share something to us po? Itong nakaraang 2 linggo medyo I mean, I know that they're preparing and nag-aaral po sila. Pero ako po more on actually galing sa inyo po yung mga latest na information na nasagap ko kasi nga parang 2 linggo nga po na higit na nandun ako sa probinsya, continuously campaigning, but tinitignan pa rin po natin yung mga nangyayari sa national scene. I know that they're preparing. I know that they're meeting. I'm not sure ng frequency nila kung gaano sila kadalas mag-meet saka mag-preps ngayon. But still, syempre, kahit na election po, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho ng prosecutors natin. On our part, syempre, we will support the leadership, we will support the House in terms of what we can do lang naman po. Kami naman po, nandito lang naka-ready na humaharap po sa taong bayan saka sa ating mga kaibigan sa media para mabigyan po ng kaukulang impormasyon regarding po dito sa parating po na impeachment natin. Last on my part na lang po, nakabalik na po ng Pilipinas si VP Duterte kahapon, kagabi, after almost a month na pagstay sa The Hague para po asikasuhin yung kaso ng tatay niya after the turnover to the ICC. Do you have any message for her in relation to the pending impeachment trial? Welcome back po to our VP. Hindi ko alam kung bibigyan niya ako ng pasalubong. Baka, syempre maganda nakabalik siya kasi nga paghahandaan na itong mga susunod na buwan. At in terms of yung biyahe niya, personal trip naman kasi talaga yun at naiintindihan pa namin. So, welcome back po, ma'am. Sundot lang, do you think she will be more prepared to face the impeachment trial now that she has returned already to the Philippines? Well, I guess she should be prepared kasi when we were doing the hearings, parang they were actually asserting na mag-impeachment na lang, di ba? Para sa korte, pagdebatehan sa korte, ilatag yung mga ebidensya. So I think they should be. Thank you, Rosalie. Gab Lalo from Inquirer Online. You're recognized. Sir, good morning. Sir, I'll play devil's advocate lang kasi may mga tao, including mga supporter ni VP Sara, na nagsasabing parang gawa-gawa lang yung mga pangalan na nilalabas ng House doon sa mga acknowledgement receipts. Kasi nga naman, parang hindi naman daw sila tanga para gumawa ng ganong mga weird na pangalan. Ano pong masasabi niyo doon, sir? Well, sabi ko nga, sa briefings, sa hearings, wala naman pong napaliwanag, wala naman pong maayos na pagsagot kasi nga parang evasive sila sa issues na yun eh. So, meron pong procedure dyan, meron pong guidelines dyan. At sabi ko nga, meron na pong impeachment at sabi ko nga, hindi pwedeng sagutin yung mga tanong na yan. Eh, ang point lang naman natin, pera ng taong bayan yan. So, pag nasa ground ka, talagang alam naman ng tao na pwedeng gumamit ng code names, ulterior na names. Pero sabi ko, ang dali lang ipaliwanag yan eh. Pag napaka-simple naman po. Susundin lang yung guidelines. May paraan po dyan sa paggamit ng confidential funds. Meron po dapat sundin tungkol dyan. Eh, nung hearing pa lang dapat napaliwanag na nila yan. Kunyari, sir, nung hearing, nung kasagsagan ng good government hearings, nagsabi ang OVP na, confidential to, pwede ba naming i-reveal kung sino tong mga to through an executive session? Would the House have agreed with that? Actually, nasabi ko yan eh, sa isang interview, na kung humingi silang executive session pero they had all the time, they had all the chances, sabi nga nila. Pero wala eh, naging show yung nagkaroon ng puro drama.
So, ang hirap po na tansyahin yung kada hearing nun kasi nga laging may pagdating diyan sa part na yan hindi na po klaro lahat, wala pong kasagutan. Hanggang ngayon wala pa pong sagot. Kaya nga sabi ko sa impeachment na rin siguro magkakaroon ng mas klaro na kasagutan tungkol dito. Pero right now, sabi ko, maganda rin po makita yung anggulo ng mga tao na mayroong pangalan at mayroong pong pagkatao at may requirements po from the PSA. At syempre, itong mga taon to, maganda rin po malaman kung nakatanggap nga po ba sila o hindi. Sir, last na lang on my end. I know you can't speak for OVP or for the Vice President, pero sa tingin niyo, sir, kasi kayo yung nagre-release na sa inyo nang gagaling yung mga review nung mga kakaibang pangalan Ano yung tingin yung nasa utak nila nung ginawa nila yung mga ganitong pangalan? Kung sakali nga na fictitious tong mga to. Parang kakaiba kasi parang nilaro Oh. Well, tingin ko sanay na sila. Alam nila kung paano patakbuhin yung ganitong sistema. More specifically yung sa confidential funds. Sinadya man o hindi, alam nila yung gagawin nila. Yun lang ang aking opinion tungkol dito. May mastery na siguro. Thank you, Gab. Tina Panganiban Perez from GMA 7. Sir, on VP Sara, sabi po kasi ng office niya, she is expected to address pertinent matters in the coming days. Should she already answer pending questions on the fictitious names? Kasi ilang buwan na rin naman po yung questions na yon, or intayin na lang yung trial? Hindi ko po masasagot kung anong nasa isip po niya. Pero sa sobrang tagal na po nung sa fictitious names, siguro naman kahit konting explanation nabigay man lang sana. Pero sabi ko nga, nasa impeachment trial na po yun, nasa korte na po. So, abangan. Sir, sinabi niyo kasi may procedure and guidelines. So, kapag nilabas nila sa trial, wala naman pong malalabag na confidential information doon? Pag ganon? Well, depende na po sa flow ng impeachment trial yun. Sa tingin ko, kailangan nilang ilabas yun. Kasi malaking question mark po ito Actually, ito yung isa sa pinakamalaking question mark out of all the articles para sa akin. Kasi napakalaki po nung amount. May tama pong proseso dyan at kaya po nilang proteksyonan itong mga taong to. Kung totoo man silang tao o hindi, at totoong confidential in nature po yung operation na nangyari. And I guess, kayang-kaya naman po nilang i-provide yung tamang security po dun sa mga taong yan. Pero yun nga, mapapaisip ka po talaga kasi parang ang tingin mo dito sa mga taong to, multo na wala pong pagkatao. Nakalimutan ko yung tanong. Babalik na lang ako sa... Okay, Tina. Kat Forbes from Radyo Pilipinas. Hello po, Kong. Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning po, Kong Paulo. Kong Paulo, follow up lang po dun sa tanong kanina about kay VP Sara na nakabalik na siya sa Pilipinas. Sa tingin niyo po ba, since nakabalik na siya sa bansa, ito na yung tamang panahon para masimula na yung impeachment trial para once and for all ay masagot na hindi lang yung issue ng confidential funds, itong dubious names, pati yung iba pang issue na kinaharap niya na nakapaloob dun sa articles of impeachment? Well, may tamang panahon, pero may tamang schedule. May nailatag na po na schedule yung mga kaibigan natin sa Senado at yun po siguro yung tamang panahon para
humarap siya during po the impeachment trial. So this time, habang hindi pa nga ngayon yung tamang panahon, sa tingin niyo po, ito yung best time naman para magamit niya bilang preparation? Nung na-impeach po siya, I'm sure there were already some sort of preparation na rin po na ginagawa. Siyempre, yung sa legal team niya, sa OVP, then yung sarili niyang personal na grupo. I'm sure they have been preparing for this. Mahirap po namang sagutin yung mga tanong patungkol sa kanya kasi personal na ano nila yun eh. Diskarte nila yun. Saka hindi naman kami masyado close. So, hindi naman, wala naman akong connection or what. So, I'm sure they are preparing. Opo. And kung follow-up lang din po, kasi ito naman, may balitang lumabas kasi na yung mga former security ni Vice President Duterte may be facing court-martial for involvement in the disbursement of confidential funds from the OVP and DepEd. Ano pong masasabi, though hinintay pa yung official statement ng AFP, ano pong masasabi nyo rito? Well, yung AFP na siguro yan, no, naalala nyo during, nung nag-break tayo, yung sa AFP will lead with their own investigation. Parang they were policing their own. So, okay naman po sa pananaw ko yun kasi nga po, institution yan eh. Nire-respeto po natin kung ano magiging resulta sa kadesisyon ng AFP patungkol dyan. Okay, at panghuli na lamang po from me, Kong Paulo. Sa isang statement, may nasabi po kasi si Vice President Duterte, nasabi raw ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, gustong-gusto na raw pong umuwi sa Pilipinas after staying for nearly a month sa detention facility nga sa ICC. Ano pong masasabi nyo rito? Siguro kailangan po tapusin yung paglilitis. Hanggat hindi po na nadidesisyonan at wala pong hatol yung korte, hindi naman po natin pwedeng, kahit naman po anong comment natin dito, saka nasa korte po talaga yan. Kumbaga, it's up to the courts. They will decide if when o kailan po na maaari po makauwi ang dating Pangulo. Pero ako gusto ko na umuwi. Thank you, Mela. Let's go back to Tina Panganiban Perez for the continuation of her questions. Sir, naalala ko na. Ayan na. Sir, yung 600 plus na may record sa PSA, sabi niyo po kasi kailangan ding masilip kung nakatanggap talaga sila ng confi funds. Posible po bang hindi sila nakatanggap? And if so, ang ibig sabihin po ba noon may possible criminal charges after the trial? And sino-sino po yung pwedeng makasuhan? Well, lalabas po sa trial natin yan. Pero yung tanong mo, ma'am, dun sa posible or imposible, pwedeng pareha yung sagot nun. Either nakatanggap nga sila or hindi. Ang sure lang po natin, yung mga fictitious names, malamang baka hindi na po nakatanggap yung mga yun. Baka pampadagdag na lang po sa listahan at yung mga may records nga po. Baka hindi nga imposible pero baka posibleng doon napunta yung bulk po ng mga questionable na pera na hindi pa rin may paliwanag ngayon. But again, meron po tayong impeachment. So sobrang baka 90% ang mga tanong nyo tungkol sa confidential funds, doon po talaga masasagot at doon po ma-reveal. Pero sir, yung criminal charges kasi hiwalay siya sa trial. So, sino-sino yung posibleng makasuhan kung totoo mang may mga na-magic na pondo? Well, that's the best place na ma-reveal po yung mga pangalan na yun. So, syempre, yung mga nagpalabas po ng pera or unless na direct command responsibility po yan, doon na po yung mga pwedeng kasuhan talaga. Thank you po, sir. Thank you. Thank you. From Billionaire TV, Sandro Ochoa. Sir, balikan ko lang yung question ni Ate Tina. So, is it also a possibility na
tumugma lang, by chance tumugma lang dun sa PSA records yung mga pangalan. Pero hindi rin sila nakatanggap. Pag medyo pag medyo kailangan mo ilagay yung sarili mo sa sitwasyon na hindi ka nais-nais. Kung didiskarte sila ng gano'n, baka kalahati, walang pangalan, ang mga nakatanggap lang, yung mga legit na may records. Pero again nga, sabi ko nga, mas marami tayong masasagot na tanong pag na buksan na tong article na to. At this point, tinitignan na lang natin, sinusuri natin yung mga 1,000 plus na names, mga from the OVP, 1,000, yung 700 plus names from the DepEd. Tinitignan na lang po natin kasi nga, yun na lang po ang isang way na para mabawasan. Minsan, mahirap na matulog sa gabi kasi pag pinipikit ko yung mata ko, nananaginip ako kung totoo bang tao itong mga to. Minsan gabi-gabi mo na naiisip eh. So, yun na lang po yung paraan para mabawasan ng konti yung agam-agam mo is to check with the national government agency, specifically itong National Statistics, itong NSO, kung meron ba pagkatao itong mga to. Minsan, pag wala, talagang ganun na yung assumption mo. Babalik at babalik tayo dun eh. Parang kayo, kahit tanungin ko ngayon, syempre, anong unang papasok sa isip nyo pag, ay, wala siyang record, ay, wala siyang birth certificate, ay, wala siyang death certificate. Automatic, magre-register na sa'yo na kung code name ma yan o hindi. Bakit kailangan, at bakit walang paper trail? Bakit di mapaliwanag? Ganun agad yung iisipin mo eh. So, babalik at babalik tayo doon. At sabi ko nga, babalik tayo doon sa yung impeachment will open up open up the entire ewan ko ba, can of worms o pot of gold, anong tawag doon. So, dito natin malalaman. Sir, sabi niyo rin, nakakainis na kasi paulit-ulit. Paki-expand nga yan, sir. Hindi, medyo natatawa na nga ako ngayon. Hindi na ako naiinis eh. Kasi parang, pati taong bayan, pag umuwi ako, pag may nakakausap akong tao, bakit ganon, bakit ganyan, sabi na. So, most of the people don't like the way that it was handled. Nakaka-frustrate actually. Pero ang silver lining na lang natin is may impeachment. So, that's the proper forum, that's the proper place. At doon na natin makikita kung ano na nangyari sa mga pondo na to na galing po sa pondo ng taong bayan. Sir, pag nakakausap niyo yung tao, ano yung initial reaction nila? Matawa. Bakit daw, sir? Wala. Minsan, pag siyempre, probinsya ka, sabi mo, apay kasjay, sasabihin nila, apay kasjay, bakit ganun? Nyamatan, bakit ganun? Bakit? Ilocano sila, siyempre. Ano explanation, sir? Sabi ko, ganyan din yung tanong ko. Tapos, ang susunod na reaction ng tao, wala na yan, baka tinago na, baka nabangko na, o baka nabulsa na. Ganun usually yung reaction. Paulit-ulit lang. Parang yung mga tanong din tungkol dyan, paulit-ulit din. Habang walang sagot, habang hindi nasasagot, sabi ko nga, ganun din po, paulit-ulit din po yung mga tanong natin tungkol dito. At paulit-ulit din yung sagot. Sir, other topics. Over the weekend, maraming mga misogynistic remarks from yung kandidato from Pasig and si Governor Unabia. Yeah. Ano tingin nyo doon, sir? Do we need to, do we really need to, paano ba? May bagong batas or how do we go about that? Well, ako as a candidate, parang iba na po ang mundo na ginagalawan natin ngayon. We are virtually and physically connected to the world. Kailangan po siguro mas sensitive tayo, mas maingat po tayo. Sabi ko nga, very 80s. Very 80s po yung dating ng mga ganun na joke. Kasi, syempre, yung mga ibang politiko dati, parang
sometimes they use that to get a reaction, makakuha na reaction sa crowd. Pero sabi ko nga, nag-iiba po mas open po ang mind ng mga tao ngayon, mas sensitive sila sa mga nangyayari. So, on our part, sa inyo sa media, sa amin sa mga public servants, sa atin po na mas may boses, saka may platform, saka mas pinapakinggan ng tao. Dapat po, kaysa po na we go down that path at ganun po yung mga gamitin natin sa mga speeches, mas maganda po yung nagbibigay tayo ng positive na mensahe, nagbibigay tayo ng, sabi nga nila, dapat di tayo nauubusan ng messages of hope para sa taong bayan. Kasi minsan, baka yung taong sobrang hirap na ng pinagdadaanan, kahit na isang salita lang na magbibigay sa kanya ng boost, saka magbibigay sa kanya ng konting saya, natulungan mo yung tao na yun dahil lang sa isang salita na binitawan mo. So, siguro kailangan mas aware tayo, saka sensitive tayo.